Good evening. Welcome to RJTV Interactive Health Program. Kung kayo po ay may katanungan tungkol sa inyong health, mag-text lamang po sa 0916-732-8618 o kaya naman ay sa landline na naka-flash sa inyong TV. Kasama ko po ngayong gabing to si Dr. Willie Ong, isang internist cardiologist or doktor ng mga adults, at si Dr. Philip Cruz, isang pediatrician or doktor ng mga bata. So, tawag na po kayo. Yun, gusto rin natin banggitin, no? Yung mga telephone numbers natin, ulitin natin. It's 899-6083, 895-4080, 895-3581, at saka 895-4244. Kaya tawag na kayo. Okay, para sa ating first question, Dr. Ong, ano ang kagandahan sa katawan ng vitamin B complex? Okay ba ito sa mga nerve problems and headaches? Vitamin B ang B tinatanong. complex. Ang vitamin B complex, maganda to pampagana kumain. Una-una, maganda to sa nerve, sa ugat. At sabi nila, maganda rin to pwedeng pampatulog. Kaya rin hindi makatulog. So, ang problema lang dito, baka sumobra gana ang pagkain, medyo tumaba sila. So, vitamin B complex is okay as a multivitamin. Lisa, there's another question? Yes. Kay Dr. Philip Cruz naman, ang baywang daw ng anak niya ay 30 inches na. Okay daw ba yung 9 years old yung bata? And 9-year-old. Okay daw ba yung mga herbal growth tablets? Okay. So, parang yung tanong niya is kung for... Kasi ang nakuha kong tanong is yung height pala. It's more on sa growth. Kung ano yung herbal. Bali, so, yung bata, 9-year-old, medyo mataba. Mataba, oo. Siguro hindi ganun katangkad. Gusto niya tumangkad at pumayat. Pwede daw ba itong mga... Yung height and weight, magkaiba yun, no? So, kung tutusin yung height naman, ang height kasi wala naman talagang vitamins for the height. No, gusto natin linawin yon na talagang wala kayong may inom na talagang magpapatangkad sa inyo. It is determined genetically and the environment. So, meron na talagang set na height yung bata o yung tao pagkasilang. No? Yun yung height niya talaga. Naapektuhan lang to during the course of his or her life dahil sa diet, sa nutrition, and some environmental factors. So, wala talaga natin masasabing vitamins for that. In terms of weight naman, for yung mga herbal supplements na yan, hindi talaga ganun ka-effective. It's just a supplement or wala talagang study na talagang comprehensive na magsasabi sa inyo na effective ito. So, I would not recommend that. Bali sa diet, Philip, anong pagkain ba kailangan nila kainin itong mga bata para well, alam mo naman ngayon kasi tumangkad? Yun nga yung mga meals na ngayon na napapackage sa mga fast food. Siyempre, may kasamang laruan pa yan. And so, yung nutritional content nila in question. So, kasi nauso, let's say, yun nga, mga junk food, even though masasabing lang na may vitamins na laman yan, pero kung tutuusin, hindi talaga siya ganun ka. I would not exchange it for the usual vegetables at kanin at ulam. So, ito, para kay Dr. Ong, I'm taking Vastarel and Endure. Is this the best medicine available or you can recommend another for a cheaper price? Sinabi ba niya kung ano ang sakit niya? Hindi nga niya nabanggit. So, sa tingin ko itong anong pangalan? Wala ring name? Hindi rin niya nabigay name. Bali, may isang pasyente na tumawag, umiinom daw siya ng Vastarel or Endure, kung ito daw ba pinakamaganda. Ang hula ko dito sa tawag niya ay siguro akala ng doktor meron siyang sakit sa puso. Kaya binibigyan siya ng gamot para sa puso. Sa akin maganda, magpatingin tayo sa doktor mo or sa isang cardiologist, isigurado natin na meron kayong sakit sa puso. Sigurado natin sa ECG at ibang mga test na talagang may heart problem. At kung talagang may heart problem, meron pang ibang mga gamot na maibibigay para dito. Okay? Yung Vastarel, usually, meron pang mga iba, like mga beta blockers at diltiazem, na maganda rin para sa mga sakit sa puso. Kailangan malinaw. Okay? I think you need a check-up for this. Have another question, Lisa? So, yung mga gusto magtanong, tumawag lang kayo sa mga numbers dyan sa screen. Tawag na ako kayo. Oo. Jen, 32 years old. Bakit mabilis ang heartbeat ko at nanginginig ang katawan ko kahit wala akong ginagawa o kahit hindi ako pagod? Ano kaya ito? So, si Jen, 32 years old, ang complaint niya, mabilis ang heartbeat niya. Oo. At kahit wala siyang ginagawa. Pinapawisan?
Oo. Nanginginig daw nanginginig. siya. Oo. Yung Maraming buong katawan maraming niya. dahilan to, no? Maraming dahilan. Unang-una, titignan natin yung dieta mo. Malakas ka ba sa coffee? Okay, baka 4 na basong coffee. Malakas ka ba sa green tea? Nakaka-palpitation din yan. Mga caffeine, kahit yung mga soft drinks, nakaka-palpitation. Ngayon, kung wala kang pagkain na nakakabilis ng heartbeat, depende, baka ninenervyos ka. May nervyos, pwede rin to. Isang posibilidad pa ay may thyroid problem. Mga may goiter, bumibilis din ng tibok. At isa pa, kung wala talaga makita, pwedeng may sakit sa puso. So, kailangan magpa-check up para malaman kung ano dito ang sakit mo. So, ito, another one. 51-year-old daw siya at diabetic. Pwede daw bang pagsabayin ang glucovans sa morning, Diamicron in the evening, and Chinese diabetic pills 3 times a day? Oo, nakakagulat yung tanong niya, Philip. Parang ano. Parang na shotgun tayo. Ulitin na natin. 51-year-old siya, uminom ng glucovans, Sa which is morning. 2 gamot siya for diabetes. Meron pa siyang Diamicron. Tapos meron pa siyang Chinese diabetes medicine. For dessert. 3 For times. dessert. yung Chinese pill, 3 Three times times a day. Palagay ko kasi, ako muna sasagot, bago si Philip. Philip, ang pakiramdam ko kasi, baka 3 doktor ang pinagtingnan niya. Yung isa nagbigay ng glucovans, isa nagbigay ng Diamicron, at isa siguro nagbigay ng Chinese medicine. Hindi to pwede pinagsasabay itong 3. Kasi baka sumobra, baba ang iyong blood sugar, biglang bumagsak, mag-hypoglycemia, delikado to, pwede kayo makomatose. So, dapat isa lang or 2 lang, kailangan magpa-check sa doktor. Hindi pinagsasama-sama. Totoo yan. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Doc Willie. Lalo na sa sakit na diabetes. Ang recommendation namin dito, sa isang doktor lang kayo magpatingin. Kasi, importante dito yung pag-monitor ng blood sugar. Kasi yung paggamot dito, kasi tinitimpla yung gamot eh. So, mahirap na yung maraming doktor na tumitingin sa inyong baka malito, yung katawan nyo. Tsaka lalo na ngayon, maraming mga diabetes supplements, di ba? Oh, yeah, Kailangan totoo. sasabihin nyo sa doktor nyo kung meron kayong mga diabetes supplements. May caller tayo, si Rex Robles from Makati. Rex, nandiyan ka ba? Hello. Hello? Yes, Rex. Good afternoon, Doc. Yes. Mayroon lang sana akong itatanong tungkol sa pagda-diet. Kasi in-stop ko na kasi ang pagkain ng rice. Kung wala bang kuwan dyan, na hanggat maaari, iniiwasan ko yung rice. Oo. Ano bang weight mo, Rex? Overweight ka ba? Sa tingin ko, parang overweight. Pero hindi naman ganun kalaking overweight. Dahil supposed to be mga 160 lang ako ngayon, 185. Ano naman height mo, Rex? 5'3" and a half. 5'3" and a half, 160. Medyo siguro overweight na Yes. mga 15 to 20 pounds. Siguro ang pinag-uusapan niya ang Yung South diet. Beach diet eh. Oo nga, sa tingin ko Oo, nga itong mga South Beach diet or Atkins diet na hindi kumakain ng protein at hindi kumakain ng carbohydrate, puro Pero, protein. Yun nga, tanong ko, Rex, maliban, yun nga, tinagal mo yung kanin, may pinalit ka ba? Yung oatmeal, yung oatmeal. Oatmeal? Oo. Akala ko kasi bread eh, kasi parehong carbohydrates yung bread and rice. Pero kung oatmeal naman ang pinalit mo, okay lang yan kasi fiber yan. That's beneficial nga sa Pero hindi katawan pa mo. makakuha ng energy yun kung walang rice? Hindi ba nakakabawas ng energy? Nakakabawas yun na energy. Yeah, totoo. Nakakabawas yan kasi yung carbohydrates nga. Source of energy yan sa katawan mo. So, mararamdaman yan yung katawan mo maninibago at mawala ng pagkukuhanan. Huwag naman alisin totally ang carbohydrates. Mahirap na. Kailangan ilinaw natin kay Rex, no? Alam mo, Rex, kasi tsaka sa ating mga televiewers, maraming gusto mag-South Beach diet, mag-Atkins diet. Itong mga diet, pwede to kung gusto mo pumayat. Ang problema lang, dahil wala kang carbohydrate, medyo manghihina ka. Lalo na first 2 weeks, 3 weeks, manghihina. At sabi na iba, inaantok at pwede daw ma-depress din eh. So, itong mga diet, dapat mag-iingat. Hindi pwede magsa-South Beach diet, tapos mag-exercise ka, baka mag-collapse eh. Hindi, So, pag kung mag-dieta, babawasan lang yung pagkain pa konti-konti. Ay, Dok, mayroon naman mga replacement. Basta ang sa akin lang na hanggat maaari may laman yung tiyan ko, kundi prutas, at saka kung minsan yung kamuti. Oo, ang Pero maganda yung kasi... rice talaga, sinubukan ko yun ng mga 3 months walang rice. Pero may improvement na lumiit yung waistline ko eh. Mula 39, ngayon 35 na lang ang O, di maganda. Congratulations. 39, 35. Di, ang tanong ko lang Maganda doon, nga, Dok, meron kang self-control eh. ang tanong ko lang doon, Dok, kung wala bang side effect yung gano'n na yung rice na parang tinigil kung gano'n. Oo. Kasi ngayon kasi meron silang mga pag-aaral sinasabi may good carbohydrate tsaka may bad carbohydrate.
Yung mga good carbohydrate daw, itong mga gulay, vegetables, yun ang mga good carbohydrate. So, ang ginagawa mo, dapat pa konti-konti. Siguro everything in moderation, bawasan konti yung kanin, bawasan konti yung ulam, at pumayat ka naman ng 4 inches. So, maganda to. Pero habang nagda-diet, ang payo ko, medyo bawasan yung exercise at trabaho. Baka kasi hindi makaya ng katawan kulang ang calories. At saka hindi naman mabigat ang trabaho ko, Dok. Di pwede yan. Tuloy-tuloy mo lang. So, congratulations again, Rex. Nagugutom kasi ako, kumakain ng apple or anong makain ko na basta hindi lang rice. Yes, tama yon, Rex. Thank you. So, okay. Maganda yung apple, maganda rin yung fruits, pampabusog. Actually, apple, mababa ang calories Yes. Lisa? Okay. Thank you, Rex. Okay, thank you. Thank you. So may another question. Tanong ko lang, anong pwedeng inumin na pangpababa ng blood pressure yung nilalagay sa ilalim ng dila? So gusto niya self-medication, siguro. So, ito, magandang tanong, no? Marami kasi dyan, may alta presyon, ang ginagawa, ayaw uminom ng gamot ng pang-araw-araw. Gusto nila yung inilalagay sa ilalim ng dila. Dati, ang binibigay yung Calciblock or Nifedipine or yung Adalat. Pare-pareho to, nilalagay sa ilalim ng dila. Pero ngayon, hindi na to nire-recommenda. Kasi ang problema nito, pag naglagay kayo nito, pwede sumakit ang ulo at pwede bumagsak yung blood pressure. Meron tayo ibang tableta binibigay. Like, ang binibigay ngayon, pwedeng Catapres. Isa yon, Catapres tablet. Isa naman yung Capoten or Captopril, pwede rin ito binibigay. Pero pinakamaganda, uminom ng gamot pang araw-araw sa high blood pressure para hindi na kailangan maglagay sa ilalim ng dila. Okay. So from Linda, paki-explain ng South Beach diet at Atkins diet. Hindi ako nagda-diet Sige. Ako kasi personally, hindi ako nagsasubscribe, hindi ko ina-advise mga pasyente ko mag South Beach diet or mag Atkins diet. Kasi marami to, very controversial. Si Dr. Atkins, isa siyang cardiologist. Binasa ko yung libro niya. Ang problema lang, nung bandang huli, si Dr. Atkins ay namatay sa sakit sa puso. Siya mismo nagkaroon ng heart failure at nagka-heart problem. So, marami nagko-question kung bakit nagkaganito. May connection ba yung kakakain ng high protein, puro karne, di ba? Ngayon, itong mga South Beach diet at Atkins diet, ang pagsusuri dito, mga 6 months to 1 year pa lang sila na susubaybayan. Pero wala pa talagang pangmatagalan. Kung gusto nyo talaga yung mga subok na diet, syempre, bawasan na lang yung calories at mas mura pa to. Okay? Kung ako, mas maganda yung ibang klaseng diet na lang. Yun yung personal opinion ko. Gusto ko rin balikan yung caller natin kanina, si Jonel Eco, 29 years old. Ang tanong niya ay, nag-UTI po ako dati at di ko po natuloy yung medication. Ano po ba maging epekto nun? Kasi ngayon, medyo masakit pag umiihi ako. Kailangan bang magpagamot ako uli? Jonel, no, definitely kailangan mo magpagamot ulit kasi yung sintomas na nararamdaman mo, mukha nga may problema ka sa urinary tract. Pero since kasi nga, lalaki ka, hindi common magka-urinary tract infection sa lalaki. So definitely, mas kailangan ka talaga magpatingin. Kasi maring kailangan pag-imbestigahan pa to kung ano yung sanhi nung nararamdaman mo. So ang advice ko lang dyan talaga, magpatingin ka as soon as possible sa doctor. Tsaka yung mga antibiotics kasi talaga, itong mga televiewers natin, pag binigyan ng doktor ng antibiotics for 5 days or 7 days, kadalasan, 2 days pa lang, hihinto na nila. Oo nga, yun yung sakit ng Pilipino Oo, pinakamaganda kasi kunyari meron kayong infeksyon sa ihi. Pag uminom kayo ng antibiotics, 5 days or 7 days, maganda, maubos natin lahat ng bakterya. Kasi kung 2 days lang, mauubos mo na yung bakterya, matatalo mo na, hininto mo yung gamot, dadami na naman ulit magiging sila. mas mabagsik pa yung bakterya. Tama, magkaka-resistant sila. Resistant. Yung gamot na binili mo, hindi na ubra yun. Iba na. Parang Manny Pacquiao yan. Kung medyo tumba na yung kalaban, kailangan itumba mo na todo. Tuluyan. Kasi Knock out na knock out pag hindi mo i-knock out, baka ikaw pa ma-knock out. Ikaw pa ma-knock out. Okay.